Assistant Secretary Erin Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manludes. Good afternoon. Lourdes, good afternoon sa iyo. Magandang hapon din sa atong sumusubaybay ng iyong programa. Ngayon po ay Huwebes na, Miyerkules na. Ano po yung mga huling balita kaugnay po sa pamimigay ng ayuda under DSWD sa mga drivers at ilang sektor, ma'am? Yes, Lourdes, last week nag-serve tayo ng mga tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan na kung saan nakapagbigay tayo, nakapamahagi tayo ng tig-5,000 pisong cash relief assistance po sa kanila. More than 98,000 tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan ang ating na-serve. Kahapon, mga TNVS drivers naman po na kung saan more than 21,000 TNVS drivers dito po sa Metro Manila ang nabigyan nga din natin ng 5,000 piso. At ngayong araw, mga jeepney drivers naman po ang ating pong binabahagi na nagtulong. Ito ay alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. Natulungan po natin yung mga tsuper na ma-address yung iba't ibang mga suliranin nila na kinakaharap, bunsod nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrol. Sa jeepney, ilan pong individual lahat, ma'am, and 5,000 din? That's correct. Ang target po nating drivers ngayong araw ay more than 23,000 and tig-5,000 piso din po yung matatanggap po nila. Okay, sa problema, yung mga wala, ano po ang solusyon ng DSWD na mas mapapabilis sanang matanggap yung kanilang ayuda? Yes, tungkol naman sa listahan, ang lagi nating pinapaalala is that bisitahin po nila yung webpage ng LTFRB sapagkat doon po ipinaskill ng LTFRB yung mga eligible na mga drivers na makakatanggap ng tulong pinansyal. Kung wala po ang pangalan nyo doon sa listahan ng LTFRB, makipag-ugnayan po kayo sa inyong TRU at sa LTFRB upang kayo po ay mapabilang sa listahan. Kasi ang sabi nga po ng Pangulong Marcos Jr., dapat lahat po ng drivers na apektado ay mabigyan po natin ng tulong. Kung kaya nga sabi ni Secretary Rex Gatchalian, dapat kausapin natin yung mga transport regulatory unit, yung mga kumpanya na nagre-represent po sa mga drivers na ito at ang LTFRB para po maayos na natin yung listahan, Lourdes. Ma'am, sandali wala yung listahan nila, hindi ba pwedeng si TODA President na lang ang mag-inform? I mean, para hindi ho mahirapan din si mamang driver? Actually, for the TODA, yan ay mga sa tricycle drivers, no? At sila ay kumukuha kasi ng prangkisa mula sa local government unit. But kaya ang LGU, ang pinagkunan natin ng list para sa mga tricycle drivers. Pero kasi itong mga ibang public utility vehicle drivers, LTFRB po ang regulatory body. Okay, hindi mabibigyan. Linawin ko rin lang kasi sabi niyo kanina lahat mabigyan. Pero kapag may mga problema ho sila sa kanilang mga dokumento, i-correct niyo po ako, ma'am, hindi sila mabibigyan. Kapag hindi po sila eligible, hindi po sila lehitimo na mga drivers, wala po sa listahan ng LTFRB, hindi po sila makakatanggap, Ms. Lourdes. Ano pong ibig sabihin nun, ma'am? Para lang malinaw, hindi eligible. Nagda-drive naman ako, bakit ako wala? Baka colorum, Lourdes. Wala silang mga legitimate documents to operate. Wala po yung tinatawag natin na Certificate of Public Conveyance. So kung wala po yung mga yan, wala po talaga sila sa listahan ng LTFRB. Sek, may mga cases na hinihimatay. Nasusolusyonan ho ba yun? Baka ang tagal daw ng proseso, nakapila, mainit. Actually, Lourdes, we've been going around. Kami ni Secretary Rex Gatchalian, umiikot kami sa lahat ng mga payout sites. Araw-araw natin ginagawa. Alam mo ba doon sa proseso ng pamamahagi ng tulong, less than 2 minutes nakakatanggap na ng financial assistance. Ibig sabihin, sila ay eligible, legitimate drivers, reflected yung mga pangalan nila sa listahan ng LTFRB. Nakapaskill po. So pagpasok po nila doon sa payout center, makikita, bibigyan po sila ng number and diretso na sila doon sa paymaster na taga-DSWD. Wala pang, ako mismo tumayo ako doon, Lourdes. Wala pang 1 minuto. Nakuha niya na yung kanyang 5,000 piso. Ganyan po kabilis kapag ikaw ay nasa listahan. Pero nakita natin, alam mo kung saan dumadami ang tao? Doon po sa Joint Help Desk. Yung Joint Help Desk,
may representative ng DSWD, LTFRB at ng LGU at nung Transport Regulatory Unit. So sila po ay nagtutungo doon kasi hindi nila nakita yung kanilang pangalan doon sa listahan. Okay, kapag... Yun lamang po, yun doon lamang Yes. yung proseso na talagang dumadami yung tao. But in the actual process of distribution of financial assistance, mabilis po tayo. Okay, so mabilis kung wala kang problema sa documents or sa pangalan mo. That's correct, Lourdes. Kaya lagi nating sinasabi, huwag po kayong magtungo sa payout side kung wala po yung pangalan nyo dun sa listahan. Kasi una, ayaw naman namin maantalang inyong pamamasada. Pangalawa, masasayang po kasi ang oras natin kung pupunta tayo doon at magbabaka sakali na baka mag-appear yung pangalan natin doon. When in fact sa webpage ay hindi naman po lumalabas. Ngayon, kung may concern po kayo na hindi kayo kasama sa listahan, get in touch immediately with your TRU or with LTFRB para mailista po kayo o maisama ang inyong pangalan. Oo. At magkakaroon tayo ng special payout for those individuals or drivers na nakita natin na dapat naman talagang mapat. Ma'am Irene, outdated yung listahan. So, fault ho ito ni driver ng organization ni LTFRB. Well, May mga outdated daw. yung listahan. Kasi Yes, may na-interview kami, yung iba daw patay na. Yung iba raw, hindi na nga raw nagda-drive. Yun nga, Lourdes. Kaya alam mo kami sa DSWD, kaya namin require na dapat maging physically present yung driver kapag i-claim niya yung kanyang financial assistance so that we could establish na okay pa talaga at nang sa gayon, hindi kami makatanggap ng reklamo na bakit kami nagbayad o na bakit kami nagbigay ng tulong sa individual na tagal naman ng patay o hindi naman na talaga nagmamaneho. Kaya po, yun ang explanation why we conduct manual payouts. Kasi, Lourdes, okay. in case magkaroon tayo ng second tranche or third tranche, pangalawang, if there's additional assistance that will be provided, by that time, perfect na natin yung list. And by that time, mas mabilis na yung ating pong magiging proseso at mababawasan na ang mga reklamo. Kaya hindi pala pwedeng authorization. Tama, Lourdes. Sa pagkakataon po na ito, hindi natin inallow yung authorization sapagkat we're using a payroll system. Our rules, our current financial rules require na dapat po yung individual na nakapangalan dun sa payroll ang tatanggap po nung tulong financial. Ay susunod pa ho ba, ASEC? Well, Lourdes, kung kinakailangan at magbigay ng kautusan ulit ang ating Pangulong Marcos Jr., nakahanda ang DSWD. May sapat mo naman po tayong pondo. But of course, tayo yung makikipag-ugnayan din sa ating mga economic managers as to funding requirements. Okay lang ho sa inyo na may mga politiko, ASEC. Lourdes, wala pong mga politiko na pumupunta sa mga payout activities po natin. In faithful observance or in faithful compliance to the provisions of the General Appropriations Act. Last week lang po siguro nagkaroon ng, sabi nila, well, si Presidente po mismo yung nanguna sa pagsasagawa natin ng unang pagbibigay ng tulong pinansyal. And of course, kung ang Pangulo ay nagtungo sa isang syudad, hindi mo ba nararapat na i-welcome din siya ng syudad? Okay. But of course, sinasabi naman natin, wala naman pong naging actual or direct participation yung pong mga political personalities na yun doon sa pamamahagi ng tulong. Purely administrative yung pong naging present po nito. ASEC, maraming salamat. Already been addressed. Salamat to sa inyo. Mabuhay kayo. Good afternoon. Lourdes, maraming salamat din. Magandang hapon din. DCXL